pwedeng compromise doon kasi pati Malacanang sinasabi, dinidepensa ng Malacanang pati yung program, hindi daw pwedeng wala nun yung budget. Anong nakikita niyong possible compromise? Because you were recommending na i-abolish completely yan. Di ba pwede i-abolish na lang? Uncompromising kami dyan. Yung Senado, uncompromising. Senator Win Gatchalian. And by the way, I take my hat off. Ako, I'm sorry, I wasn't able to attend the committee hearings kasi nag-undergo ako ng surgery cornea. Medyo nagkaroon ng complication kaya parang na-immobilize ako for 2 weeks. But si Senator Sherwin, in fairness to him, handled the committee hearings very, very well. Naisip ko lang, pag tuwing nanonood ako ng pagdinig niya, para bang move over, Senator Lacson, nandiyan na si Senator Gatchalian. Ang ganda ng kanyang pag-handle. At saka maganda yung kanyang pag-aaral. Actually, yung scrutiny niya, napakaganda. Marami siyang nailabas na mga maanumalya, na questionable, mga red flag. Ang dami niya nailabas. So, really, I take my hat off kay Senator Sherwin. Now, yung uncompromising kami dyan, Senator Gatchalian, Senate President Soto, and most of our colleagues, at least in the majority. Tatanggalin namin yung unprogram, especially nagtira yung House, naglipat sila sa unprogram appropriations ng mga ayuda. I think naiwan doon nasa mga 42 billion. Tatanggalin namin yun. Mahabang usapin to pagdating sa BICAM, pero nagkakaisa kami na hindi po pwedeng nasa unprogram fund or a program appropriations yung mga ayuda. Ilagay natin sa regular item, sa regular budget. Ang ititira lang namin doon, yung foreign assisted. Total, doon naman sa, ang program appropriations kasi, Ami, is under the special purpose fund. Ito yung main item Ang special purpose fund, nandyan yung tinatawag na contingent fund. Yung QRF, yung quick reaction fund. Kasi hindi naman natin alam kung ilang bagyo darating, gaano kalakas ng kalamidad So pinapayagan talaga yun na maging lump sum at nandoon yun. At 3 lamang yung papayagan provisions dyan. Na ito iniba ng House of Representatives, pati na Senado, doon sa 2024 budget. Kaya nga pati yung PhilHealth na pondo, napakailaman. Kasi 3 lang yun Pag merong excess collection, excess revenue, remember hindi lang excess revenue, naka-specify doon, non-tax revenue. Hindi yung excess revenue sa mga tax revenue, sa non-tax revenue lang. Pangalawa, pag may accompanying revenue measure. At pangatlo, may approved loan. Ang ginawa noong 2024, kaya nagsimulang lumala yung budget, dinagdagan nila ng GOCC. Ang PhilHealth, GOCC yan. So, alam mo, pag sinabing non-tax revenue, na ito yung isang requirement para makapag-realign ka from unprogram to program. Kasi may excess revenue ka from non-tax. Hindi ginawa nito, baliktad. Sa halip na mag-augment sa pondo ng PhilHealth. Yung sa non-tax, yung PhilHealth pa kinunan. Now, yung hindi namin papayagan na mabalik yung extra provision. Kasi unang-una, pag sinabi mo GOCC, yung PhilHealth, covered dito ng special law. Yung syntax, kasi may earmark dyan Nagpasa kami ng syntax law noon, naka-earmark yung pondo na ibibigay sa PhilHealth at suporta sa universal healthcare. Effectively, inamend ng general law yung special law. Kasi ang GAA is a general law. Yung syntax at saka yung mga laws patungkol sa PAGCOR at saka PCSO, kasi may mga earmarking din dyan Para effectively, inamend ng GAA by way of the special provision na dinagdag do sa 3 requirements. Ang pang-5, dinagdag na foreign assisted. Plano pang pakialaman, pati yung foreign assisted projects, gusto pang pwedeng galawin at ilipat do sa mga items do sa program. Now, yun lang ang aming papayagan. Pero lahat ng program appropriations, alisin namin yun. Medyo malaking bakbakan ito sa quote-unquote pagdating ng BICAM. Pero kaya nga napaka-importante ng transparency. Yung i-open namin sa publiko, every step of the way, yung buong budgeting process, i-open out to public. At ito, nagpasa na kami ng Senate Concurrent Resolution. Wala itong counterpart sa House. Kaya we will encourage the House to pass their own version of the concurrent resolution para nang sa ganon, nagkakaisa kami.